Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome po ulit sa ating question and answer portion. Ating pong tutugunan ang isa sa mga katanungan ng ating kapatid na ipinadala niya sa atin. At inshallah ito ay mabigyan natin ng linaw at paliwanag. So narito po ang kanyang katanungan. Galing ito kay Young Man, mashallah. Salam Ustad, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanong ko lang po kung sakali nakautot ako, marapat ba sa akin na hugasan ko ang puwet ko bago magwudu o okay lang na kahit hindi na ito hugasan? Maganda po yung kanyang katanungan dahil meron pong mga kapatiran natin o ilan sa mga kapatid natin na ang kanilang practice ay kapag sila ay nautot at gusto magwudu, bago nila sa katuparan ng wudu or ablution, ay hinuhugasan muna nila ang kanilang likuran, which is yung puwetan. Actually, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang pagsasagawa nito ay ito po ay i-consider o itinuturing na exaggeration o pagmamalabis sa relihiyon dahil ito po ay gawain na walang batayan at walang pinagkukunang reference mula sa Quran at mula sa mga mapapanaligang hadith. Maliban na lamang kung mayroong kasama, mayroong kasamang na ibang bagay sa kanyang pag-utot. Halimbawa, alam natin yun, hindi lamang hangin ang kanyang inilalabas, bagkus mayroong pang ibang bagay. Mayroong, sabihin natin liquid or anumang katulad nito. So kapag magkaganito, kinakailangan or obligadong hugasan ang puwitan bago sa katuparan ng wudu. Pero kung hangin lamang, mga kapatid, ay hindi na po ito kailangan. Bagkus ito ay itinuturing na pagmamalabis at pagpapahirap. At yan ay bagay na taliwas sa kung ano ang maksud ng Sharia. Kung ano ang katuruan ng Sharia dahil ang Sharia ay inutos sa atin na padaliin ang mga bagay. At hindi tayo gagawa ng isang bagay na may kaugnayan sa ibada o pagsamba sa Allah na walang batayan o walang pinagkukunang reference mula sa Quran at mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mapapanaligang salaysay na isinaad tungkol dito. Kaya naman, mga kapatid, iwasan natin. So sapat na sabihin natin magwudu lamang kung ang utot ay hangin lamang ang lumalabas. Pero kung sakasakali man na meron itong kasama ng utot, halimbawa liquid o anumang katulad nito, na rapat o obligado na hugasan ito. So, bago isa katuparan ng wudu o ablution. So, maraming salamat. Hopefully, meron tayong natutunan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago po ang lahat, please subscribe our YouTube channel and follow my Facebook page. Maraming salamat.